Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Aveline Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa mga global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan ko yung tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, bakit may mga pagkakataon na alam mo namang mali pero patuloy mo pa rin pinipili? Ito yung sinabi mong hindi ko na uulitin, pero pagkatapos ng ilang araw, ginawa mo na naman? Ang magandang tanong ngayon, ito, ano-ano ang dapat malaman at gawin kung patuloy mong ginagawa ang mga alam mo nang mali? Sa ating episode na, Mali Pero Pinili. Sa usapang Real with Lucci, abangan ng kwento ni Dimples Romana, kilala bilang kontrabida sa pelikula. Paano ba niya pinaghahandaan ng bawat sampalan? Ano at sino ba siya sa totoong buhay? Abangan din ang motivation ni Remy Cruda kung bakit niya ba piniling magturo ng sayaw, especially to the dancers of St. Catherine of Siena. Pero bago ang lahat ng yan, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay sa programang Tulong Ko Pa Sa Magluba. At sir, alam mo ba, kamakailan lang may na-meet ako ha? Kaya special greetings to Miss Vicky Umali. Thank you so much for consistently watching our show. And syempre, dito ko siya na-meet sa celebration na to. Happy 80th birthday to Miss Rosalinda Arevalo. Thank you for inviting me. And here's a glimpse of her birthday celebration. Thank you so much, Reg, yung kanyang anak, ha, for the privilege to host your mom's birthday celebration. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Ang paniniwala po namin, one idea can change your life. Or in this case po, one quote can change your life. Ang tulong pampagana quote natin sa araw na to ay, you don't stop dancing because you grow old. You grow old when you stop dancing. So, keep moving, keep smiling, and keep celebrating life. Totoo po yan, napaka-importante po sa mga mahilig magsayaw. Huwag kayong titigil magsayaw. Patuloy kayo magsayaw. Isa may edad na ako. So, pwede nyo bawas-bawasan yung kilos, bawas-bawasan yung mga steps. Wala nang jumping. Pero you can still dance. Oo, talagang totoo yung age may add years to your life, di ba? But dancing adds life to your years. So as long as kaya nyong maggumalaw-galaw, you can move to the rhythm of joy, we remain young at heart. Totoo po yan. Alam nyo ba na maraming senior citizens ngayon ang mas aktibo kaysa nung mas bata pa sila? At isa sa mga sekreto nila ay sayaw at regular ng paggalaw ng katawan. Totoo yan. At sino ba naman ang nagsabi na kapag senior ka na, dapat huminto ka na sa paggalaw o pagsasayaw, di ba? Panoorin natin ang dance performance ng mga senior citizens ng St. Catherine of Siena in Sherman Way, Reseda, California. Wow! Ang galing naman, nakakatuwa yung mga dance moves nila, ano? At sino ang nasa likod ng mga dancers na yan? Siyempre, ang kanilang teacher, choreographer na si Remy Cruda. Isa siyang inspirasyon, patuloy na nagtuturo at nagbibigay sigla sa mga dancers kahit sila ay nasa senior years na. Okay, may tatanong tayo sa kanila. Okay, tanong Remy, maraming dance choreographer ang gustong matrain ang mga bata, pero ikaw, bakit pinili mo ang mga senior dancer o senior ang turuang sumayaw? Oo. Sa panahon ngayon kasi, makikita natin yung mga bata talaga yung active minsan, no? Pero nakita ko doon sa matatanda, wow, may pag-asa pa. Marami kasi senior citizen na gusto nila sumayaw, pero hindi nila alam kung paano mag-start. Yung may mga moves pa yung matatanda. Siguro yung nung bata pa sila, inspired din silang sumayaw. Ngayon, parang tumigil na lang. Siguro sa isip nila, ay hindi na pwede. Pero ang nangyari,
wow, kaya pa pala. Eto pa, Remy, may mga seniors ba na nahihiya at nagsasabing matanda na ako para dyan? Ano ang maipapayo mo and encouragement mo sa kanila? So, ako naman ang inaano ko, sayang naman yung talent mo. Kasi maglakad ka pa lang, nakikita mo na magaling to sumayaw, maganda ang moves nila, ganun. So, yun ang isang encouragement ko sa kanila na sampulan mo nga ako minsan na magbibigay sila ng sample, moves na nga ganun eh. Pero, in that moves, makikita mo na, marunong tong magsayaw. Ide-develop lang natin to. Tanong uli, bilang choreographer, gaano kahalaga ang pagsayaw lalo na sa mga seniors? Maraming mapapakinabangan na sayaw, lalo na kapag nasa senior years ka na, yung iyong pangangatawan, yung sigla mo, yung movements ng mga muscles mo, marami na de-develop, minsan mental health, spiritual health. Gusto kong ma-focus itong sayaw na to, hindi lang para ma-develop yung personality mo na magaling ka magsayaw, kundi habang nagsasayaw ka, parang ino-offer mo yung sayaw na yun sa Panginoon eh. Parang nakikipag-usap ka sa Diyos na, eto po ako, eto po yung movement ko, ganun. Yun ang magandang na-develop pagka nagsasayaw ka. Sa pamamagitan ng sayaw, nagiging malusog pa rin ang pangangatawan nila. Eto pang tanong, ano ang pinakamalaking challenge sa pagtuturo sa mga senior dancers at paano mo na-overcome ito? Ang isa, number 1, yung character ng bawat tao. Iba-ibang karakter yan eh, lalo na yung mga age gap, yung mga age differences, ganun. Bago kami mag-practice na sayaw, nagdadasal muna kami. Tapos, bago ako pumunta sa practice room, nagdadasal ako, Lord, tulungan mo po ako kung paano kung pakikisamahan sila, yung mga ugali nila, yung mga attitude nila. Nagdasal ka sa Panginoon, i-guide ka niya kung paano. At the end of the practice, magkakasundo yan lahat. Ayan, ako! Maraming salamat, Remy. Isa ka talagang inspirasyon sa marami. So, continue to teach dancing. Eto naman, sir, tanungin naman natin si Margot, isa sa mga tinuruan ni Teacher Remy, at kung ano ang masasabi niya kay Teacher Remy. Margot, hindi ka ba nagalit? Hindi ka ba nainis kapag kinokorek ka sa mga dance steps mo? Well, no, actually, I would like to say that I am very fortunate and proud to be part of the group and to be part of one of the students or, dancers of Teacher Remy. Actually, the teacher came from me because of my very high respect for her. Sarah naman, ano ang masasabi mo kay Teacher Remy bilang choreographer? Binibigay niya sa amin yung tamang direction for dancing. Besides that, wala siyang favoritism or something. At saka tinitingnan niya kung anong bagay na sayaw namin. She make sure na yung movements will fit all of us. Sinasabihan niya kami kung anong maganda para sa amin. Even the costumes that we are using. Congratulations, Remy. Ang gaganda ng mga sinabi nila sa'yo. And sa dagang, your labor is never in vain. Eto, panoorin naman natin kung ano para sa mga dancers ng St. Catherine of Siena na sina Daisy, Lim Hong, sila Susie Sanchez, Marisol Villesa, Margot Datuin, Christine Pagulayan, Sarah Arceta, at Remy Cruda kung ano ang nagagawa ng dancing sa buhay nila. Hi, I'm Susie Sanchez, 66 years old. Dancing makes me relax and happy. Hi, my name is Christine Pagulayan. I'm 47 years old. I do dancing because to relieve stress and to have exercise. Hi, I'm Daisy Lim Hing. I am 67 years old. Dancing for me is like it's exercise for me, and it's very fun and happy for me to do it every day. Hi, I'm Marisol Villesa. I'm 55 years old. Dancing is my stress reliever. Bata pa ako, sumasayaw na ako, and I don't wanna stop because this is my life and I enjoy dancing. Hi, I'm Sarah Arceta and I'm 75 years old.
I enjoy dancing. I join dancing group because it keeps me alive. It keeps me healthy. Hi, I'm Margaret Latuin and I'm 68 years old. For me, dancing is very important because I want to be healthy in mind, body, and soul. Hi, I'm Remy Cruda, 65 years old. I continue dancing and I love dancing and choreography because dancing is my heart and my soul. And I will continue it because it is to teach other people and to motivate other people. Thank you so much! Maraming salamat talaga, the Filipino Ministry of St. Catherine of Siena in Sherman Way, Reseda, California, for motivating our viewers to never stop dancing. Talagang totoo ang quote for the day natin sa araw na to. You don't stop dancing because you grow old. You grow old when you stop dancing. By the way, special shout out lang kay Star Tire, no, one of their dancers. Sayang at hindi natin siya nakapanayam. Until next time, Star! At bago tayo mag-break, magbibigay daan mo tayo sa Usapang Real Estate mula kay Risa Orias ng Ayala Land. Risa! Kapamilya, alam mo yung feeling na sumasahod ka naman pero parang dumadaan lang sa palad mo ng pera. Pagdating ng sweldo, yes, rich na ako. Pero after 3 days, Lord, may trial lang po ba yun? Pero think about this. Hindi porket malaki ang income, secured na ang future mo. Kasi maraming tao, malaki ang kita, pero maliit ang ipon. Habang ang iba, simple lang ang buhay, pero financially peaceful. Dahil marunong magplano. At isa sa madalas nating dinidelay, real estate. Parang love life lang minsan. Nung available pa, hindi pinansin. Pero nung may mahal ng iba, sana pala. Kaya habang maaga, pag-isipan mo na. Sa Ayala Land, hindi ka lang bumibili ng property. You're investing in a trusted developer, prime locations, quality communities, and long-term value. At eto pa, near business districts at transport access. Kaya mas convenient perhan, mas attractive parentahan, at mas may potential mag-appreciate over time. Hindi ito pagyayabang ha, this is future security. Kasi habang naghihintay kang maging ready, tumataas din ang presyo ng opportunities. Start smart, start early, start with Ayala Land. Tara, usap tayo ha. Contact me and let's explore the right Ayala property for you. This is Risa Orias, reminding you, ang magandang buhay, hindi hinahintay, pinaghahandaan. Maraming salamat din sa until next time. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Wag BBT. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global. Vic Garcia bumili. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto naming patuloy mas gumanda ang buhay nyo, patuloy kaming magbibigay ng mga inspiring stories na pwede nyong kapulutan ng araw tungo sa mas magandang buhay. At syempre, yan ay mula sa Usapang Real with Lucci. Eto, abangan nyo maya-maya lang ang kwento ni Dimples Romana. Kilala bilang kontrabida sa pelikula. Paano ba niya pinaghahandaan ang bawat sampalan at ano ba siya sa totoong buhay? Hello everybody, I'm Lucci Cruz Valdez. Welcome to my vlog, Usapang Real with Lucci. Ang kasama ko ngayon ay ang kontrabida. How about you mind your own freaking business? Suplada. Kaya naman pala minalas eh. Si Daniela Mondragon, the lady in red with a red suitcase. Ito ang original anti-hero. But you know what? In real life, she's anything but. Pero ako, mapilit din kasi ako and I wanted to have, a family early because feeling ko talaga mamamatay akong maaga.
nung pinasok namin yon, Ma'am Luch, alam ko magiging mahirap pero hindi ko inakalang ganun kahirap. Ipinakilala na ang bago nating kapatid na si Dimples Romana. Mag-aatid siya ng dagdag na good vibes tuwing umaga dito sa TV5. You know, Dimples, first time I met you, when you joined News 5, Yes. I remember. ay sabi ko, ano ba tong babaeng to? Ang ganda-ganda. Pero walang kaalam-alam ng kagandahan niya. I mean, you're really, no, honestly, beauty and brains. And not only that, goodness. You have such a good heart. How do you do it? In my life, I have made like big mistakes, small mistakes, daily, yearly, every century mistakes. But somehow, I think yung pinaka-lagi ko lang pong iniisip is that I always go back to what my papa and what my mama would always tell me na it is not about the hurdle, not about kung ano yung pinagdaanan mo, but what you do after. No, what you do after a fall, what you do after a mishap, what you do after a mistake. It is what is most telling of your character. Kasi natetest naman daw ang character ng tao kapag may mga pagsubok na dumarating, di ba? So, doon mo nakikita kung saan leaning towards ang puso mo. And ako naman kasi, parang pinalaki kami sa pamilya na simple. Kasi yung papa ko nun, siya, postmaster siya sa Loton. Galing nga eh. Postmaster siya. And he died in service also when he was 40, he had aneurysm. And my mama really started with buy and sell. And hanggang ngayon, gano'n naman yung ginagawa nun. Kumbaga parang hustler din siya eh. Yung, siguro sa kanya ko nga nakuha yung kahit anong trabaho, basta marangal na trabaho, pwede. You have got to be kidding me. Pasensya na po, pero kailangan na daw pong maibalik ang kotse. At kung ayaw ko? Huwag naman po sana kumunto na kailangan pa namin tumawag ng otoridad. Si Dimples nga, ano to, kontrabida ang drama nito, ang papel nito eh, no? Karamihan talaga ng mga teleserye. Ewan ko na nga po, parang natutuwa sila na nakikipagsampalan ako. Ikaw talagang OG anti-hero. Naku, hindi diba? naman po. Marami akong mga sinundan ng mga mahuhusay. But it speaks well of your craft as an actress, no? That you who look so sweet and so nice. Nagiging dragon pala ako. And in real life, yeah, really very kind. How do you do it? No, really, I'm curious. How do you do those fight scenes? We practice. Fight scenes should not be done by people who are not trained. Kasi you could literally hurt other people. I know, right? So what happens is that they train us. Like I did a show po that was an action series called Iron Heart. I was doing it while we were together, Mama. And so we had to be trained by that. Bitch! The sampalan, we practice it, we show, and Paano? usually Kunyari diet ako. Mama, ayoko, yung kakatakot naman. So, for example, pag sasampalin kita, Mama, sasabihin ko lang na kanan yung gagamitin ko, Okay. So, pag nandito pa lang, i-jerk mo na yan, wag agad, kasi mahalata. So, pag ganyan, pag dito na, puk! Ganun. Diba ang trick? Pero may yun, sound effect na lang. Meron naman po. Just minsan meron talagang lumalapat. Kaya lang ako po kasi, hindi ko kaya yung lumalapat kasi hindi nga ako magaling na magtansya. Hirap naman. Paka-demanding. So, dapat ako na lang manampal. Kaya alam mo, Mama, totoo yan. Kaya alam mo, Mama, pag nakakabili kami ng lupa or any bahay, pag tinitingnan ko, grabe. Luha, pawis, dugo, pagod, sakit, literal. And I was telling my children, anak, alam mo ba, I'll tell you a funny story. This house was bought because Mommy took 100 sampals. Ang mas mahirap sa akin, the fact that you married at such an early age, I did, 19. Opo, I was 19. Was that a choice? For me. For my husband, not really. Not so much. What do you mean? No, but Pag were wala you siyang forced choice. to do it No, somehow? Like you got pregnant or No. You Even- really made a choice to get married at 19? Ako po, nung bata ako talaga, I had a sister who had passed on at 9 years old. So this opened my heart and my eyes into the reality of death. Na pwede pala yun mangyari. Kahit gaano kabata pala, pwede mangyari yun. And then 4 And years how old later, was she? She was 9. So she was 5 when she had it. She was 9. But 4 years later,
after po mamatay ng kapatid ko, it was my papa naman who passed. Aneurysm. Natulog lang siya. Tapos nung ginigising siya, hindi na siya nagising. And he was 41, I think, no? And that opened my heart even more to thinking, oh my gosh, pwede pala po yun. And at that time, siguro po 16 ako. So 12 ako nung namatay si Pebbles. And then 16 po ako nang matay si Papa. Tapos hindi ko makalimutan, sabi ko, Lord, kukunin mo rin ba ako ng maaga? Kasi kung kukunin mo ako maaga, sana patikin mo naman sa akin na magkaroon ako ng pamilya. Kasi yun lang naman ang pangarap ko talaga po sa buhay, magkaroon ng kompletong pamilya. That is so weird because most 19-year-olds will dream of a career. Yeah. Will dream of, sabihin na natin, di ba? Well, the usual, wealth, power, fame, if you can have it, di ba? Yeah. So, nung time na yon, I told Boyd, parang, I want to have a family early. And of course, he did not approve of that. Ayaw niya talaga. Pero ako, mapilit din kasi ako and I wanted to have, a family early because feeling ko talaga mamamatay akong maaga. Ganun ka-real yung fear sa akin. Tapos, naisip ko, naku, hindi magiging madali ito kasi nga, kahit naman naging breadwinner ako at 12 years old, so by that time, 7 years na po ako nagtatrabaho, hindi rin magiging madali sa magulang ko, at least kay mama at that time, to let go of me kasi I was so young. But it is not also something that I recommend to any child, any teenager, at the moment lalo. Kasi nung time nga po namin... No. Nung time nga po namin ay mahirap na. Mas lalo pa ngayon. Kasi, well, the inflation, just the social responsibilities. What year was that? That was 2001. And I was 19 then, about to turn 20. And I remember telling my mama that, Mama, I'm gonna get married early. And so, syempre, galit na galit siya. And so, naintindihan ko rin po. Pati naman, well, my in-laws were still very kind to me, but hindi rin sila agree doon. Kaya lang kasi, Boyet and I made a choice very young, no? And we said, okay, let's start a family. But wow, nung pinasok namin yon, Ma'am Luch, alam ko magiging mahirap pero hindi ko inakalang ganun kahirap, no? Okay, tell me about Kasi I was subjected to a lot of judgment, a lot of doubts as a young mom. O kaya mo bang maging ina? Bata ka pa. Kahit sabi mong breadwinner ka, iba ang pagiging magulang. And they were all right, no? But again, I always go back to kung ano yung natutunan ko habang lumalaki is that it is not what you did wrong or what you were lacking that's going to be telling of your character, but how you're going to move about pagkatapos mong pagdaanan yon. Isip ko talaga, Lord, huwag kang mag-alala. Ako magfo-focus lang ako sa pagiging nanay, mag-focus ako sa pagiging asawa. Gagawin ko ang lahat para maging mabuti sa pamilya ko. Doon lang muna ako. Yun lang kasi yung kontrolado ko, Mama eh. Kasi yung hindi ko kontrolado yung sasabihin ng iba, yung magiging judgment nila. At kung iisipin ko bawat isang judgment sa akin and doubt sa akin, lulunurin ako nun. To a point na maniniwala na ako sa lahat ng sasabihin nila. Okay, naku, kung nabitin kayo sa kwento ni Dimples Romana, bisitahin lang ang Usapang Grid with Lucci on YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe to stay updated sa mga bagong usapan. Okay, bago naman tayo mag-break, magbibigay daan po muna tayo sa Usapang Kagandahan mula kay Doktora Gisela Trajano Sarmiento ng Skin, Face, and Body Anti-Aging Center in the Philippines. Hi there! If there's one step in skincare I should never skip, it is this: sun protection. The sun emits harmful UV rays that can damage your skin even when you're indoors or it's cloudy. So these rays cause premature aging, dark spots, and even skin cancer. Kaya kahit hindi ka lalabas, you still need protection. The solution? Sunscreen. Use a sunscreen with at least SPF 30 and apply it every morning as the last step of your skincare routine. If you're outdoors, reapply every 2 to 3 hours. And here's a tip. Don't forget areas like your ears, neck, and even your hands. You can also protect your skin by wearing hats, sunglasses, or staying in the shade during peak sun hour, usually 10 a.m. and 4 p.m. Think of sunscreen as your daily shield. Hindi lang ito pampaganda, ha? It's protection for your health. If you want youthful, glowing skin in the long run, remember, this sunscreen is key to skincare.
This is Dr. Gisela Transfermento of Skin, Face, and Body Anti-Aging Center, your go-to destination for aesthetic, longevity, and anti-aging care in the Philippines. Maraming salamat, Dr. Gisela. Until next time. Mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat malaman at gawin kung patuloy mong ginagawa ang alam mo ng mali. Sa ating episode na Mali Pero Pinili. Magbabalik pa ang tulong ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw. Ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko Pasa Mo Global. Vic Garcia pumuli. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay na mo tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, napansin mo ba na habang tumatanda tayo, hindi na good morning ang usapan? Kundi, kumusta ang A1C mo? May maintenance ka na? Anong BP mo today? Parang reunion ng lab results. Think about this. Ang katawan natin, parang cellphone battery. Yung bata ka, 100% full day. Ngayon, pagkagising mo pa lang, lobat ka na. Yung iba, ang sinasabi ay, okay lang yan. Healthy naman ako at bata pa. Hindi ko kailangan ng life insurance. Mga besh, mas magandang mag-apply ng life insurance habang bata pa. Kasi, the longer you wait, the more expensive it gets. Minsan nga yung akala mong healthy at bata, sila pa yung unang ginugulat ng doktor na, Ma'am, may nakita po kami sa result. May critical illness ka. Mga besh, hindi po prediction ng sakit ang insurance. Preparation po yan. Kasi we cannot discriminate sickness. Pwedeng magkasakit, bata ka man o matanda. At dito pumapasok ang living benefits. Habang buhay ka pa, may protection ka. May panggamot, pang-recovery. Kaya huwag maghintay dahil ang critical illness hindi po nagpapaschedule. Ako po si Gina Christie na nagpapaalala, hindi mo kailangang hintayin ng sakit bago mo seryosohin ang protection. Alam mo bang pwede kang maging referral agent? Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! For more information about life insurance, email us at tulongkopasamoglobal@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Bakit? Ano gagawin natin Kung dito? saan nahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ng ating kaalaman. Pag-uusapan natin ng isang bagay na sobrang totoo sa napakaraming tao. Yung alam mo namang tama, alam mo rin namang ang mali. Pero bakit ganon? Minsan kahit malinaw ng mali, yung pa rin ang yung pinipili. Oo nga naman, pag ganon yung tipong sabi mo, last na to. Tapos, babalik ka ulit. O, hindi ko na ito uulitin. Nadinig nyo na yan. Tapos, heto ka na naman. O minsan, maling relasyon. Marami tayong kinakounsel na ganyan. Minsan, bisyo. Minsan, galit. Minsan, pride. Minsan, kasinungalingan. Minsan naman, habits. Di ba? Na alam mong sumisira sa kapayapaan mo. Pero ginagawa mo pa rin. Di ba? O minsan, habits na sumisira sa oras mo, katawan mo, at minsan sa dangal mo. Totoo po. Malamang habang binabanggit ni Ma'am Evelyn yung mga sitwasyon na yun, uy, ako yan. O kung minsan wala doon, pero alam nyo, meron kayong alam nyo ng mali, paulit-ulit nyo pa rin ginagawa at pinipili. At to some of you, struggle na itong malaki at nagtatanong kayo, paano ko kaya ito maipipigil? Tsaka minsan parang kinakausap mo na yung sarili mo di ba? Sinasabi mo, bakit? Gusto naming sabihin nito agad, hindi ka hopeless. Dahil minsan kahit na paulit-ulit kang nadadapa, hindi ka hopeless, no? Pero hindi rin pwedeng habang buhay na excuse mo na nahihirapan ka na, di ba? Good news po. Sa araw na to, pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat malaman at gawin kung patuloy mong ginagawa, alam mo ng
mali. Sa ating episode na Mali pero pinili. O, step number 1 po. Makinig kayo. Ano yan? Number 1, admit that knowing is not the same as changing. Mm-mm. Itong unang kailangan maintindihan. Hindi porket alam mo ng mali, automatic na wala na, di ba? Parang automatic na titigil ka. Ang knowledge ay mahalaga, pero hindi yan sapat. Okay, maraming tao po ang akala nila, alam ko naman yan eh. Alam ko na yan. So, tingin niya, masusolusyonan niya na hindi po. Dapat po, okay na alam mo. Pero maraming alam nating mali. Pero patuloy pa nating ginagawa na yan. Pagpupuyat, alam na natin yan. Nagpupuyat ka pa rin. Alam mo nang mali, yung mga toxic relationship, alam mo ibig sabihin nun. Pero bumabalik ka pa rin. Maraming alam na mali ang bisyo. Alam mo yon. Pero kumakapit at paulit-ulit ka nagbibisyo. Oo, minsan nga, di ba, pag binasa mo dun sa pakete ng sigarilyo, dangerous to your health, ginagawa mo pa rin. Pag-isipan mong mabuti, ha, ang problema mo ba ay kakulangan ng kaalaman o kakulangan ng tunay na pagharap sa problema? Ano po ibig sabihin nun? Kasi maraming po sabi, kaya paulit-ulit kong ginagawa yan na hindi ko alam. Pero sa totoo lang po, marami sa atin, alam na natin na mali. Alam din natin yung masamang epekto nito. Pero paulit-ulit natin ginagawa. Kaya ang tanong ni Ma'am Abilin, baka naman hindi mo talaga hinaharap yung problema, kaya hindi mo masolusyonan. Oo, narito ang isang paalala mula kay John Maxwell. Sabi niya, you cannot change your destination overnight. But you can change your direction overnight. Ibig sabihin, baka hindi mo agad mabago ang buong buhay mo, pero pwede kang magsimulang umiba ng direksyon. Simple po lang, hindi po namin alam kung ano, alam nyo ng mali ginagawa nyo pa. Hindi po namin alam. At sabi po sa quotation, hindi nyo kayang baguhin kagad, pero pwede kang magbago na isang maliit na desisyon. Direction pa rin, oh. For example, palagi kang napupuyat. So, pwede mong gawin na starting today, magsiset ako ng 9 o'clock o 10 o'clock, mag-a-alarm ako para reminder matulog ako. Hindi ka sigurado makakatulog, but at least may ginawa kang paraan na to remind you, and hopefully the reminder will prompt you to do the right thing. Correct. Ito ang practical na aplikasyon, ha? Sabihin mo sa sarili mo ng diretso, hindi sapat na alam ko, kailangan kong magbago. Simple lang. Pero malalim, di ba? Kasi hanggat awareness lang ang hawak mo, iikot ka pa rin sa pareho mong problema. At kung minsan po, yan po yung nagpapabagal o kaya hindi masolusyonan ng problema. Bakit? Alam ko naman yan eh. So dahil alam mo, feeling mo dahil alam mo, okay na. Hindi po. Napakaraming tao alam, pero mali pa rin ang ginagawa. But you need to start there. Iba ang alam, iba ang ginagawa. Yes, example, kung alam mong mali ang bumalik sa taong paulit-ulit kang sinasaktan, hindi sapat na aware ka. Kailangan may action, kailangan may boundaries, kailangan may dapat ayusin. So, diba? kailangan may dapat kang gawin niyo po, ibig sabihin nun. So the moment you become aware, you don't stop there, lagay mo sa sarili mo, ano ang gagawin ko ngayong alam ko na? Dapat yun ang susunod mo at gawan mo ng solusyon yun. O, paano gagawin yan? Step number 2 tayo. Number 2 naman, identify the pleasure that you get in doing the wrong thing. Maganda po to. Kasi kung paulit-ulit kang bumabalik sa mali, may nakukuha ka ron, Totoo. di ba? Kasi kahit mali siya, may binibigay siya sa'yo. Kailangan ma-identify niyo po ano yung meron sa mali. Oo. Na nagbibigay sa'yo ng pleasure na kahit alam mo ng mali, patuloy mong ginagawa, kailangan ma-identify mo yon. Oo, kasi baka comfort, baka escape, baka thrill, di ba? Baka validation, kaya kahit maling relasyon, nandun ka pa rin. Baka attention, baka temporary relief, o baka pakiramdam na wanted ka. Ito ang tanong na hindi laging gusto nating sagutin ng tao. Ano yon? Ano ang binibigay sa'yo ng maling bagay na yan? Kung ano man yan? Na hindi mo mabitiwan, kailangan nyo pong masagot yung tanong na yan. Halimbawa, alam mo nang mali ang pakikipag-chat sa taong hindi dapat. Pero anong binibigay niya? Attention, kiliti sa ego, Kilig to the bones, yan. pakiramdam na may pumipili sa'yo. Totoo yan, no? Eh, So, diba? may mga bagay na muli, kaya kinakausap niya ako, may nagbibigay sa akin. So, yun po yung pleasure na nakukuha mo kahit alam mong mali. Lalo na kung may asaway kausap mo. So, medyo doon pala nakikita, yung pala. Ibig sabihin, hindi yung problema yung kausap mo, hindi.
Ang problema mo, meron kang problema sa ego, may problema ka sa attention. Yung po yung kailangan i-address natin. Yes. O kaya, alam mong mali ang uminom ng alak o manigarilyo. Pero ano nakukuha mo doon? Ano ba? Temporary calm, di ba? Panandali ang takas sa problema, pamamanhid sa lungkot. Yan. So, napansin niyo po, ang napaka-importante po, huwag yung tingnan yung problema lang. Tingnan niyo yung ugat ng problema, ano yung nakukuha niyo rito. Narito ang isang malalim na linya mula kay Viktor Frankl. Sabi niya, when a person can find a deep sense of meaning, they distract themselves with pleasure. Ibig sabihin po nito, lahat ng pleasure na nakukuha natin, alam natin mali. Pero minsan, ang mali nating choice ay sintomas po ng mas malalim na problema. Sample, emptiness. Yes. Kaya ang application natin dito, isulat mo, ano ba nakukuha ko sa maling bagay na ito? Kung magpakatotoo ka, baka doon ka unang matauhan. Yeah. So, doon po, kailangan ma-identify yun kasi pag na-identify yun, mas madali ng solusyonan ang problema. O, kasi kapag alam mo na ang totoo mong hinaharap, di ba, mas madaling makita kung bakit ka bumabalik at minsan, hindi mo pala kailangan ang maling bagay, di ba? Ang kailangan mo pala ay comfort, belongingness, rest, or healing. Napansin niyo po, napaka-importante po nitong bagay nito, kaya makinig po kayo mabuti sa mga susunod pang step na ituturo namin. Sa aming pagbabalik, tutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko, pasa mo global. Huwag bibitiw. Ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Bago natin pagpatuloy pag-uusap sa topic sa araw na to, panoorin po muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Evelyn and Erica Garcia. Hi everyone! We're here again for Simple Reminders with lasting impact. You don't need a platform to be significant. All you need is a servant's heart. Serve your family. Serve your workplace. Serve your community. Greatness in God's kingdom is found in humble service. Bloom where God has planted you. This is Evelyn Garcia and Erica Garcia giving you Simple Reminders, Lasting Impact. Maraming salamat! For more life lessons, subscribe lamang sa Simple Reminders, Lasting Impact YouTube channel. Okay, ito na. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin kung patuloy mong ginagawa ang mga alam mo ng mali. Sa ating episode na Mali Pero Pinili. Okay, review lang tayo. Sabi natin kanina, number 1, admit that knowing is not the same as changing. Yan. Step number 2, identify the pleasure that you get in doing the wrong thing. O, 3 tayo ngayon. Number 3, stop justifying the thing that is destroying you. Minsan kaya hindi mo mabitawan ang mali dahil parati kang may magandang dahilan. Halimbawa, mali talaga ang aming relasyon. Mali. Pero masaya ako kapag kasama ko siya. Nadinig ko na May justification. Marami na ako nadinig na yan. Ito na sabi, di ba? Mali talagang ang sumigaw o magalit. Alam mo yon. Pero at least nailabas ko ang aking damdamin at emosyon. Iyon po ang excuse nila. Oo. Mali talaga ang maling malasing, di ba? O uminom ng alak. Pero at least nakalimutan ko ang problema ko ng klase. Nakita niyo mga justification? Mali talaga ang magsinungaling. Alam mo yon. Pero malalagay ako sa tagilid o hindi magandang sitwasyon pag nagsabi ako ng totoo. Excuse. Kaya pag-isipan mo itong mabuti. Pinagaganda mo ba sa isip mo ang bagay na paulit-ulit namang sumisira sa'yo? So, yun po ang normally dahilan kaya paulit-ulit mong ginagawa kasi may maganda kang nakikita. Justification. Pangalawa, meron kang matinding dahilan para gawin yung mali. Kahit alam mong mali. Naalala ko si Craig Rochelle. Sabi niya, whatever you feed grows and whatever you starve dies. Kapag lagi mong pinapakain sa isip mo ang magandang side ng mali, may maganda, di ba? Lalakas talaga ang kapit niyan sa'yo. Yun po yun. Ano po yun? Paano nyo napapalakas ang magandang side ng mali? Every time you justify your wrong action. Palagi kang, kasi. Ibig sabihin po nun, maliit ang posibilidad, maitigil mo yan. Kasi meron kang matinding dahilan. So, ano pwedeng gawin? Dapat po, huwag nyo i-justify. Pag alam nyo mali, sabi nyo, mali to. Kahit ito nabibigay sa akin, mali to. Pag ginawa nyo po yun, malaki posibilidad,
hindi niyo na uli magawa yan. Oo. Ito, practical application. Gumawa ka kaya ng 2 listahan. Una, what this wrong thing promises me. Ano bang pinapromise ito sa akin? Pangalawa, what this wrong thing really cost me. At doon ka tumingin ng matagal. Ganda po, ibig sabihin, ano yung pinangako ibibigay sa akin itong malito? Pero ano yung magiging resulta sa buhay? Ang ganda po pag ginawa niyo po yan. Ano kabayaran nun? Malaki po sa balikan, baka itigil mo na yan. Baka promise niya excitement, kaya ginagawa mo. Pero ang cost niyan, shame. Totoo yan. Diba? Excited ka, may kasama ka ibang babae palagi and everything. Tiyapatulang ka na magagandang babae, pero may asawa ka na. Papahiya ka naman. So yun po yung ibig sabihin nun. O baka promise niya comfort. Yan. Pero ang cost niya, self-respect. Totoo yan. Bibili ka ng mga mahaling bagay and everything, pero mabaong ka naman sa utang. O baka naman, halimbawa sa corruption, ang promise, kikita ka ng malaki dito. Baka promise niyan, kikita ka, pero ano naman ang nangyayari sa Di ba naman, ang promise sa'yo, kikiligin ka dahil sa relasyon na to. Di ba naman, cost, gagastos ka, maganda relasyon, pero ang dami namang problema ang idudulot. Yun po yung kailangan makita niyo po lahat ng bagay na to. Minsan, wrong relationship. Diba? Okay, number 4 tayo. Number 4, remove the trigger that keeps pulling you back. Maganda yan. Gusto mo tumigil, pero palaging may triggers. Totoo po, bawat maling ginagawa nyo, may trigger. Ibig sabihin, may nangyayari muna bago magawa mo yung mali. Ano yun? Parang sample. Parang barel. Hindi po puputok yung barel kung hindi nyo kakalabit yung trigger. Trigger po ang tawag doon. So, ibig sabihin, pag ang barel walang trigger, walang puputok, walang maaksidente. So, ang importante, tanggalin yung trigger. Example, gusto mo na siyang iwasan. Pero nasa phone mo pa rin ang number niya. Nasa gallery mo pa rin ang picture niya. Nasa chat list mo pa rin siya. Nasa routine mo pa rin siya. Nasa circle mo pa rin siya. Paano ka lalayo kung nakatali ka dyan, di ba? Kailangan mong putulin mo ang trigger niya. So, ibig sabihin, kung ayaw mo na siya tawagan, itanggalin mo na yung numero niya. Tapos, huwag mo na siya i-follow sa mga social media. Yun po yung trigger Without all of those, malaki ang posibilidad, wala nang contact kasi wala nang trigger. Ito ang diretsong tanong totoo bang gusto mong tumigil? Para masabi mong gusto mo nang magbago, pero sa totoo lang, ayaw mo naman talaga. Masakit pero baka totoo. Totoo po, may mga gusto ko na tumigil. Pero sa totoo lang, sa salita lang yon. Pero sa puso, hindi ayoko tumigil. Ang sarap nito, ang ganda nito, ang dami ko na. Yun po kailangan linawin nyo. Kasi kung gusto nyo talagang tumigil, ito sabi ng maraming tao, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Oo, maraming tao ang gustong magbago pero ayaw nila yung inconvenience ng pagbabago, di ba? Gusto mong makaahon pero ayaw mong putulin ang lubid papunta sa hukay, di ba? Halimbawa, kung alam mong may taong laging dahilan ng kahinaan mo, bakit nasa easy access pa rin siya? Ibig sabihin, madali ka pa rin lapitan. Dapat may boundary na po yan. Kasi kung alam mong may app, may site o place na laging pinupuntahan ng mali, bakit bukas pa rin? Bakit hindi mo i-delete? Tanggalin mo. Kasi po pag tanggal na po yan, di yung possibility makarating ka doon, maliit na. Correct. Narito isang paalala mula kay Henry Cloud. We change our behavior when the pain of staying the same becomes greater than the pain of changing. Minsan, hindi ka pa talaga humihinto dahil hindi mo pa gustong-gusto ang freedom kaysa sa convenience. Naku, sana po maintindihan niyo po. Practical application itong step na to. Tanggalin mo ang trigger na kaya mong tanggalin. Delete it, i-block mo, i-unfollow mo, lumayo ka, i-adjust mo schedule, palitan mo yung ruta. Nakita niyo, ang daming pwedeng gawin. Kaya lang, kung minsan ayaw nyo, kaya hindi kinahirapan. Pero mas madaling tanggalin to kasi pag nasa gitna ka na ng temptation, nahirap. Pero pag tinanggal mo to, maliit na posibilidad mapunta ka sa temptation. Minsan iniisip nila kahinaan yun. Hindi yan kahinaan ng pag-iwas sa tukso. Wisdom yan. Hindi mo kailangan patunayan araw-araw na kaya mong titigan ang mali, no? Nang hindi nadadala. Kapag ang baril ay walang trigger, hindi ito puputok. Totoo yan. Step number 5. Tell the truth to someone safe. Importante ito. Kapag lihim ang mali, lumalakas ito. Kapag may ilaw ng katotohanan, humihina ang kapit. Ibig sabihin po, hanggat maaari, paalam mo sa isang tao na may mali kang ginagawa.
Kasi malaki posibilidad na itigil mo yan o may titigil sa'yo pag may taong nakakaalam. Yes, maraming tao hindi makabitiw sa mali dahil mag-isa lang silang lumalaban. At kapag mag-isa kang lumalaban, ang isip mo rin ang gumagawa ng excuse, ng defense, ng loophole. Kaya ikaw na ang guilty, ikaw pa ang comforter ng sarili mong compromise. Totoo po yan. So napaka-importante po talaga itong napakagandang sikreto po. Pag nangyayari sa inyo to, i-share nyo sa ibang tao na pwedeng tumulong sa inyo. Yes, eto ang tanong, sino ang may alam sa totoong laban mo? Meron ba? O ikaw lang ang may alam sa paulit-ulit mong pagbagsak? So ngayon po, may nakakaalam ba sa paulit-ulit mong pagbagsak? Kung wala, ipaalam nyo na. Napakalaki po ng tulong. At minsan kaya hindi ka tumitigil dahil walang accountability. Ito, yan. Walang makapagsabi sa'yo na, hoy, bumalik ka na, di ba? So accountability is very important po. Pwede mo sabihin sa nanay mo, sa tatay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, na problema ko to, every time makikita mo kakain ako ng 2 rice, pigilan mo ko, dapat half rice lang. Tapos niyo po, nakakatulong po yung alam mong may nanonood sa iyo. Sabi na isang quotation, sin demands to have a man by himself, di ba? Kapag ikaw lang mag-isa, mas madali kang kainin, parang kinakain ka ng problema or ng sarili mo. Kasi kinukumbinsi mo sarili mo, kailangan wala naman nakakaalam. Pero pag may nakakaalam, napansin niyo, mas maliit ang posibilidad na gawin niyo yan. Pero dapat ang makakaalam, matured, grounded, at hindi chismosa. Yan. Sabihin mo ng diretso, meron akong malaking problema, kailangan ko ng kasama. Ang tawag po namin doon sa kasama niyo, dream mate. Isang taong mangangarap kasama mo na wag mo nang gawin yung isang bagay na alam mo nang mali. Oo, hindi sa maling tao ha. Hindi lahat ng marunong makinig ay marunong magdala ng katotohanan. Piliin mo yung may wisdom, hindi lang marunong mag-react. At hindi ka i-chismis o somewhat. Oo, kung kapag may urge ka na bumalik sa mali, mag-message ka sa dreammate mo at sabi mo, pwede ba tayong mag-usap? O pwede ba akong samahan? Please pray for me. Kita mo, pag ginawa niyo po yun, maliit na yung posibilidad na gawin mo yung mali dahil may kasama kang lumalaban sa mali. Mamaya, tutuloy natin yung usapan kung ano-ano mga dapat malaman at gawin kung patuloy mong ginagawa ang alam mo lang mali. Magbabalik pa ang tulong ko para sa magluban. Huwag bibitiw. Ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa magglobal. Vic Garcia pumalik. At Abilene Garcia. Tutuloy po natin ang pagsagot sa tanong ng ano-anong dapat malaman at gawin para mawala o medyo hindi mo na magawa yung alam mo ng mali. Sa ating episode na, mali pero pinili. O, review. Number 1. Admit that knowing is not the same as changing. Number 2, identify the pleasure that you get by doing the wrong thing. Number 3, stop justifying the thing that is destroying you. Number 4, remove the trigger that keeps pulling you back. Number 5, tell the truth to someone safe. Okay, number 6 na tayo. Number 6, replace the wrong pattern with the right one. Ano yan? Hindi sapat na tanggalin mo lang ang mali. Kailangan may ipalit kang tama. Totoo po yan. Ang tawag po dyan, the principle of replacement. Yes. Normally po, an idle mind is a devil's workshop. Pag wala kang ginagawa, may papasok din mali. Tinanggal mo yung mali, bakante, may pasok na mali. So, dapat may tinanggal kang mali, palitan mo ng tama. Kasi kung aalisin mo lang ang habit or ang urge o maling coping mechanism, pero wala ka ipapalit, babalik at babalik ka doon. Vacuum kasi yan kapag walang tamang pumalit, mali ang babalik para punuin yung space na yan. So, naintindihan niyo po, find other ways to do para hindi ka matempt gawin yung hindi mo dapat gawin. Halimbawa, Oo. Kung dati sa stress bumabalik ka sa toxic habit, no? Ano ang ipapalit mo? Di maglakad ka. Yeah. Ano pa? O mag-pray, Ayan. mag-journal, Ayan. call a friend, work out, no? Early sleep. Tapos sige po, ang daming pwede niya palit. So basically, pag meron kang iniiwasang gawin, the best way is humanap ka ng ibang tamang gagawin sa panahong gusto mong gawin yung mali. Replacement po yan, the principle of replacement. Yes, ito ang tamang bagay, no? Kumbaga, tanungin mo, ano ang tamang bagay na pwedeng pumalit sa mali mong tinatakbuhan? Diba? Kasi kung wala kang bagong pattern, mahuhulog ka pa rin sa lumang butas. Sabasin niyo po, yung po mission niyo po ngayon, ha? May mali, pero ano ipapalit ko sa mali? Makakahanap ka ng para. For example po ako, pwede ka makinig sa good music, manood ng magandang video, katawa-tawang video. So, hindi lahat productive yun, pero at least naiwasan mong gawin yung mali.
May paalala nga si James Clear simple to pero totoo. You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. Ang ibig sabihin po nun, dapat may sistema tayo. Every time nakakakita na tayong posibilidad na gagawa tayo ng mali, dapat automatic, meron tayo alam na gagawin para maiwasan yung mali. Ang tawag po doon, sistema para maiwasan ang mali. Kaya pumili ka ng isang replacement behavior. Isa lang muna. Kapag na-trigger ka, yun ang gawin mo. Practice it until becomes familiar ka na. For example, ang nakaka-tempt sa iyo yung paggamit ng phone. So, no trigger. Honey, pakihawakan muna yung phone ko. Mami, pakihawakan yung phone. Kaibi, napasin niyo po, alam niyo yung trigger So, kung ang problema mo yung nakakagawa ka ng mali, pag nasa loob ka ng kwarto, ikaw mag-isa. Don't close the door. Don't lock the door. Yun po yung trigger Sa ginawa niya yan, may iwasan ka nang gumawa ng And minsan, hindi giant breakthrough ang unang dumarating. Minsan, maliit lang. Tiny, faithful replacement lang. Pero yun ang nagsisimula ng totoong pagbabago. Totoo po. Minsan po, to some of you, things to do lang. Alarm lang. Reminder lang sa phone will change your day and change your life forever. Number 7, defeat your weakness with the power of God and not your willpower. Isa pong sikreto. Marami po tao kaya nakikil. Kakayanin ko to. Kakayanin ko. Tawag po doon, willpower. Totoo po. May mga pagkakataon na nakakayanan po nating labanan yung mali. Yes. Pero kung gusto nyo palaging malabanan at mali, gawin nyo po with the power of God. Hingi po tayo ng tulong at power sa Diyos. Maraming tao may good intentions, maraming last na talaga, maraming ayoko na nito, pero kung sarili mo lang ang aasahan mo, babalik ka sa parehong hukay kapag mahina ka na naman. Kasi po, may mga araw talagang mahina po tayo. Pero ang Diyos po, hindi humihina. All the time, nandiyan po ang Diyos, malakas siya. Pwede nating kapitan all the time. Kaya kailangan mong dalhin sa Diyos, hindi lang ang pangarap mong magbago, kailangan mong dalhin sa Kanya ang weaknesses mo, ang temptations, ang kahihiyan, ang paulit-ulit mong pagkadapa. Ang tawag ko po dyan, the principle of preparation. Ibig sabihin, pag-gising pa lang, put your hands together, manalangin ka na, Lord, panibagong laban, panibagong gera naman po sa araw na to. Tulungan niyo po ako dito, matitemp ako dito, baka gawin ko to. Isa-isayin niyo po. At hingin na, Lord, tulungan mo ko. Malaki po posibilidad, hindi yung magawa. Bakit? Kasama niyo si Lord sa pagharap ng problema. Ito sabi ng 1 Corinthians 10:13, God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out. Tandaan niyo po yan. Diyos po nagsabi niyan, palagi mong bawat temptation mo sa buhay, may way of escape na pinaprovide si Lord. Yes. Kung minsan lang, pinipili natin hindi maka-escape. Pero kung wala sa araw na ito, tatandaan niyo yan, there's always a way of escape. Meaning, parating may binibigay ang Diyos, hindi ko magawa to. Tataas ang pananampalataya mo. Ay, kaya ko to. Sinabi ni Lord. At tanggalin niya daw ako dito. So, makakaalis ka. Sa 2 Corinthians 12:9, sabi nga dito, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ibig sabihin, hindi mo kailangang magkunwaring malakas bago ka lumapit sa Diyos. Lapit ka lang ng totoo. Sa totoo daw po, Diba? isa sa pinakamagandang paraan, lumapit ka sa Diyos with all your weakness. Lord, di ko kaya to. That's one of the best. Then, dahil hindi mo kaya, God will provide the grace and the strength to fight all this. At kapag alam mong mahina ka, huwag mong hintayin bumagsak ka bago ka mag-pray. Agapan mo na, sabi mo, Lord, eto na naman, mahina ako rito, tulungan mo ako bago ako bumigay. Yan, nabasa niya po, hindi pa nangyayari, humingi ka na ng tulong. Kung nakikita mo nang mangyayari, humingi ka na ng tulong. At minsan, ang pinakamalaking pagbabago, hindi nagsisimula sa confidence, nagsisimula ito sa humility. Totoo yan. Yung pag-amin na, Lord, hindi ko kaya nang wala ka sa buhay ko. Maybe to some of you, kaya hindi matanggal yung problema nyo. Feeling nyo, kaya nyo eh. Sinusubukan nyo naman eh. Hindi po. Be humble enough and go to God, Lord, hindi ko to kaya. Tulungan mo. O, eto ha, yung 7 steps, reviewin lang natin. Number 1, admit that knowing is not the same as changing. Number 2, identify the pleasure that you get in doing the wrong thing. Number 3, stop justifying the thing that is destroying you. Number 4, remove the thing that keeps pulling you back or the trigger. Yes. Number 5, tell the truth to someone safe. Number 6, replace the wrong pattern with the right one. And number 7, bring your weakness to God, not just your good intentions. Napakaganda po niyan. Okay, sana marami kayong natutunan sa pinag-usapan natin ngayon. At next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay,
at ng mga mahal niyo sa buhay. Nalangit tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo niyo sa amin. May solusyon pala ang problema namin na paulit-ulit namin ginagawa. Lalo na kung kami ay lalapit at hihingi ng tulong sa inyo. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ay tinalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Impitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagkasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay ng mga mahal natin sa buhay. Ako po si Vic Garcia. Ako na po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko, pasa mo global, gaganda ang mundo. Ipasa mo, gaganda